Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Dalawang firecracker-related injuries na itala sa Baguio City. Dalawang bata sugatan. Aso na umano'y nangagat ng tao, pinagbabaril ng isang lalaki sa Candon City, Ilocos Sur. Last-minute shoppers, dagsa sa mga baratilyo ngayong bisperas ng Pasko. At mga ospital nakaalerto na sa mga kaso ng stroke, road crash at firecracker-related injuries. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Last-minute shoppers dagsa sa baratilyo sa Dagupan City ngayong bispiras ng Pasko. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa Lingayen, Pangasinan, maagang bumiyahe pa Dagupan City si Aling Nora kasama ang kanyang dalawang apo. Ibibili niya ng regalo ang dalawang apo ngayong Pasko at dahil limitado ang budget, baratilyo ang takbuhan nila. Wala pa ho, ma'am. Bibili pa lang? Opo, yung bag po. Mura, wala po kaming pera, ma'am. Kaya dito na lang? Opo. Ngayong bispiras ng Pasko, dagsa ang mga last-minute shopper sa baratilyo sa Dagupan City. Siksikan ang sitwasyon dito. Hindi, tinitingnan namin pag marami, lalabas yung iba para mag-subayway lang, pag ganun lang. Pag titingnan mo lang yung bumibili, kasi maraming salisi ngayon hindi mo alam Para maiwasan ang salisi, iwasan magtag sa mga matataong lugar. Mayat-maya naman ang ginagawang paghikot ng mga pulis sa baratilyo. Ito'y para matiyak na walang maitalang insidente ng pananalisi o pickpocket. May mga karagdagang pulis na rin na dineploy para magbantay sa lugar, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi na halos triple ang bilang ng mga namimili. Ang strategy namin is tinitignan namin hindi lang yung mambibiktima, kundi yung magiging biktima. Kasi ang karaniwan nilang binibiktima is yung mga mahihina, yung mga matatanda na nag-iisa, na namamalengke, yun ang nilalansin nila. Mahigit 200 pulis ang idineploy ng DCPO sa mga matataong lugar sa syudad, kabilang na ang baratilyo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Region 1 Medical Center na isa sa pinakamalaking ospital sa Region 1 nakaalerto na sa posibleng maging biktima ng paputok. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula pa noong December 18, naka-code white ng lahat ng pagamutan sa Region 1, kabilang dyan ang Region 1 Medical Center na isa sa pinakamalaking pagamutan sa Ilocos Region. Nakahanda na ang lahat ng mga medical supply na gagamitin para sa mga mabibiktima ng paputok sa Region 1 Medical Center. Merong inilaan na emergency lane para sa mga biktima ng paputok. Bago po dumating ang 21 po, nakapaghanda na po ang Region 1 Medical Center, lalong-lalo na sa mga gamit at saka sa mga ating mga gamot na kakailanganin. As of December 24, wala pang itatala na kaso ng firecracker-related injury sa R1MC. Ibig sabihin daw nito ay epektibo ang kampanya Iwas Paputok ng Health Authority. Ang mga personnel po natin ay nasabihan na po, actually naka-code white po tayo. So, ibig sabihin po ng code white, once po na nagkaroon po tayong tinatawag na mass na mga pagdating po ng pasyente, casualty, ready po silang tawagin at dumagdag po sa ating mga personnel. Ibinahagi ng pamunuan ng R1MC ang mga dapat gawin sakaling maging biktima ng paputok. Una, agad hugasan ang bahagi ng katawang nasugatan para matanggal ang mga natirang pulbura. Balutan ng gasa o umalis sa telang sugat. Saka isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital para masuri ng mga doktor. Kahit maliit ang sugat na tinamo sa paputok, dahil posibleng may tetano, maaari ikamatay ito ng biktima. Para naman sa ilang Pangasinense, gagamit na lang daw sila ng mga alternatibong pampaingay para masayang ipagdiwang holiday season. Yung mga matatanda, yung alam ng gamitin yung paputok, yun lang. Pero hindi masyadong yung fountain lang. Kaya iwas na doon para hindi maputol yung kamay.
Chris, dito mismo sa harap ng ER ng R1MC ay mayroon ng nakapaskil na monitoring board at dyan nga nakarecord yung mga possible cases ng firecracker injuries. Simula December 21 hanggang December 24 as of 5 p.m. ngayong araw ay 0 incident ang firecracker injuries at umaasa nga ang pamunuan ng Region 1 Medical Center na magtutuloy-tuloy yung 0 incident hanggang sa January 6, 2026 huling araw ng monitoring ng Department of Health, ganun din ng Region 1 Medical Center. Patuloy din, Chris, yung panawagan ng Health Authority sa ating mga kababayan na iwasan na yung paggamit ng mga paputok at gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay ngayong holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang alagang aso sa barangay Kubkubuot, Candon City, Ilocos Sur. Sa cellphone video nakuha ni Micaela Katakutan, dinig ang kanyang pagmamakaawa upang tigilan ng pamamaril sa asong umano'y nangagat sa isang tao sa lugar. Dinig din sa video na 4 na beses na pinagbabaril ang aso. Inireport na raw ni Micaela ang insidente sa barangay. Naghain na rin daw si Micaela ng reklamo sa Prosecutor's Office sa Candon City upang mabigyan ng legal na atensyon ang insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang mga sangkot sa insidente, partikular ang namaril sa aso. Sinusubukan din ng news team na makuna ng pahayag o makakuha ng pahayag mula sa mga otoridad. 2 bata na edad 11 at 12 na sugatan matapos maputukan sa magkahiwalay na insidente sa Baguio City. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Nalaknos ang kamay ng 12 anyos na bata mula sa Barangay Irisan, Baguio City matapos maputukan ng hindi patukoy na klase ng paputok nitong Lunes. Nagresulta ito sa second-degree chemical burns na kinailangang gamutin sa ospital. Sa Barangay Lower Dagshan, naalis ang 2 kuko sa daliri ng 11 anyos na bata matapos maputukan din ng 5-star na uri ng paputok habang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Dinala sa ospital ang bata. Siyempre nagalit, nagulat. Na sana kung sino man ang nagbibinta ng paputok, wag naman sana kasi kawawa yung mga bata. Ayon sa bata, pinahawak lang daw sa kanya ng mga kaibigan ang paputok nang biglang sumabog sa kanyang kamay. Naturoma na din lang po. Kasi yung tapos kung nagpapaputok lang dyan sa kakan, parang nagugulat na din lang po. Sa investigasyon ng Barangay Council, hindi raw bagong bili ang naturang paputok at napag-alamang 1 taon na raw itong hindi ginagamit. Ang hinahanap namin kung saan siya bumili. It was accidental na nahugot ko sa bag ko na nakatago noon. Sa sunod-sunod na kaso ng firecracker-related injuries sa Baguio City, nagpatupad na ng mas mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng firecracker ban ang LGU. Naglabas ng Memorandum No. 178 Series of 2025 ang LGU na nag-uutos ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban sa pagbebenta at paggamit ng paputok sa lungsod. Yung mga barangay officials, lalo na kung nagkaroon ng injury sa mga barangays nila, we will hold them accountable. Nagpaalala naman ang pamunuan ng Baguio General Hospital na maging maalam din sa paunang lunas kung sakaling mabiktima ng paputok. Pag-avulsion po yan, wash with large amounts of clean water. Again, pressure dressing po. At dalhin na po kaagad sa pinakamalapit na ospital. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Health, may 7 ng firecracker-related injuries sa bansa. Paalala ng mga otoridad, huwag nang magpaputok para iwas aksidente. Hinimok naman ng PNP ang mga LGU na maglagay ng firecracker zone sa kanilang nasasakupan para makontrol ang mga nagbebenta at gumagamit ng paputok. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Libo-libong turista ang dagsana ngayon sa City of Pines at piniling salubungin ng Pasko sa Baguio City. Mula Baguio, may live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, Paskong-Pasko na ang feels ngayon dito sa Baguio City. At sa mga kapuso po natin na nagbabalak na pumunta dito sa Baguio City ay magdala po tayo ng jacket at bonnet dahil ngayong araw ay naglalaro na sa 15 hanggang 23 degrees Celsius ang temperatura dito sa lungsod. Christmas is in the air na sa Baguio City. Karaniwang first stop ng mga bumibisita sa lungsod ang Lion's Head sa Cannon Road, Camp 7, Baguio City. Sina Aldrin mula Binangonan, Rizal, huminto sa pamosong landmark sa Baguio upang magpakuha ng larawan. Kaya po kami bumisita rito para makapasyal ng buong pamilya dahil first time po nilang bumisita rito sa Baguio. Dahil gusto po nilang makita kung dito po maisipan nilang magpasko. Isa rin sa mga paboritong pasyalan ng mga residente at turista ang Burnham Park. Maliban sa picnic, biking date naman ang peg ng iba. Kasalukuyang nakasara ang Burnham Lake na bahagi ng Burnham Park dahil sa ongoing na renovation project ng City LGU. Sa bahaging ito, pansamantala munang itinabi ang mga swan boat habang ongoing pa ang renovation project. Pansamantala ring isinara ang Sunshine Park, Igorot Park at Ibaloy Park. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga turista maging responsable sa kanilang pagbisita. Dapat matuto na yung ating mga bisita. Yung mga residente natin na kumbaga natuto na na maging disiplinado pagdating sa pag-dispose ng trash. Sumabay sa dami ng turista ang pagdami rin ng mga motoristang pumapasok sa syudad. Batid na raw ng mga tsuper ang mabigat na daloy ng traffic sa Baguio ngayong holiday season. Alas 7 pa lang ng umaga kanina, usad pagong na ang mga sasakyan sa inbound lane ng Kampuan to Babenguet habang nagkaroon din ng traffic congestion sa outbound lane ng Camp 7 Baguio City. Nagkalat ang mga pulis at force multipliers sa Central Business District upang magmando sa sitwasyon ng trapiko. Mahigpit na ipinatutupad ng BCPO ang Oplan Bantay Trapiko ngayong Pasko. Ang ma-ide-deploy sa mga pangunahing mga simbahan, sa mga tourist spots, sa mga terminals at mga ibang mga major intersections at sa mga matataong lugar. Of course, para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga turista. Chris, bagamat holiday ngayon ay hindi pa rin lifted ang number coding scheme dito sa Baguio City na nagsisimula ng 7 a.m. hanggang 7 p.m. Ayon naman sa Baguio City Police Office ay may mga nakatalaga na ring mga bakasyon lane sa ilang mga kalsada na pwedeng daanan ng mga motorista na walang pakay sa Central Business District ng syudad at gusto ring makaiwas sa hassle ng mabigat na daloy ng trapiko dito sa lungsod. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala, naka-code white alert na ang DOH hospitals para sa mga kaso ng stroke, road crash at firecracker-related injuries. Tutukan sa report ni CJ Turida. Naka-code white na lahat ng government hospital sa buong bansa. Paghahanda sa mga isusugod sa ER dahil sa 3 malalaking banta sa kalusugan ngayong holidays. Ito palang unang week ng surveillance namin. 10 stroke, 15 acute coronary syndrome na ang naitala. Talagang tumataas ang stroke. Road crash injuries. Ayan, matraffic, nagmamadali, nakainom, distracted driving, sinasagot yung Christmas greeting habang nagmamaneho. And of course, the firework-related injuries. Sabi nga nila, too much of anything is bad. Kaya ang paalala, huwag susobra sa alat, tamis at taba. Panahon din ng asthma attacks. Katunayan, sa National Kidney and Transplant Institute at Heart Center, difficulty in breathing ang isang malimit ngayong emergency case. See the highest number of asthma exacerbation visit in the emergency room actually is on January. So most probably because of the pollution or the firecracker effects. Isa rin sa pagtutuunan ng pansin ang mga kasong may kinalaman sa mental health tulad ng anxiety at depresyon, bagay na hindi raw sa ER matutulungan. Sometimes they will come to you, masakit ng dibdib, nahihirap huminga, pero yung pala ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere. Kaya nga minention ko at ulitin ko, 1553, yan yung aming helpline
ng National Center for Mental Health. Sa pinsala naman ng paputok at pailaw, kwitis pa rin. 5-star at boga ang pangunahing dahilan at karamihan ng mga nasusugatan ay edad 10 hanggang 14. Pagdating sa nakakabahalang numero ng road crash, 31% ang itinaas ng kaso ngayong taon kumpara noong isang taon. 71% sa mga kaso ay lasing sakay ng motorsiklo. CJ Torida, One North Central Luzon. Sa mga nakakita ng social media post na may Christmas bonus daw, ang DSWD para sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, di yan totoo. Itinanggi ng kagawaran ng mga kumakalat na online post tungkol dito. Posible raw na ginagamit niya ng scammers para makakuha ng mga pribadong impormasyon sa mga 4Ps beneficiaries. Huwag daw basta-bastang mag-click ng link na makikita sa mga ganitong klaseng post. Kung makakita raw ng ganitong post, huwag na itong ipakalat at i-report ito sa mga otoridad. Masiglang kalakalan ng karne ng kambing nararanasan sa Kalasyaw, Pangasinan. Presyo, sumipa sa 470 pesos ang kada kilo. Narito ang report. Kung putaheng kambing ang pag-uusapan, nariyan ang masarap na kalderetang kambing. Sino ba naman ang hindi matatakam sa pinapaitang kambing na ito? At kung mahilig ka talaga sa sabaw, patog din ang sinampalukang kambing. Isa pang paborito ng mga goat buster ang napakasarap na kinigtot. Ilan lang yan sa mga patok na putahe ng kambing sa mga kainan. At malamang, kasama sa handa ng ilang pamilya, mamayang Noche Buena. Bago umuwi sa Malasiki, Pangasinan, dumaan pa sa hilera ng mga nagbebenta ng karne ng kambing sa Kalasyaw, Pangasinan si John. Para kakaiba naman at saka masarap kasi may pangsabaw. Simula kahapon, tumaas ang presyo ng karne ng kambing mula sa dating 450, ngayon 470 pesos na ang per kilo ng laman. Pumalo na rin sa 370 ang per kilo ng ulo at pigi mula sa 350 pesos. Kasi ang dahilan dito, yung mga supplier namin ng mga kambing, mga biyahero, mataas din ang supply nila sa amin kaya ginagawa namin ang paraan para maabot namin yung presyo nila. Posible pa raw na sumipa hanggang 500 pesos per kilo ang karne ng kambing habang papalapit ang bagong taon. Sa kabila ng mataas na presyo, masigla ang kalakalan ng karne ng kambing ngayong holiday season. Tumaas nga raw ng 400% ang bilang ng mga kinakatay na kambing kada araw. Galing sa Malasiki, San Carlos City at sa Western Pangasinan ang karamihan sa supply. May mga galing din sa Tarlac. Pero iisa lang naman ang patutunguhan. Sa hapagkainan ng bawat pamilyang mag-goat together ngayong Kapaskuhan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugat sa kaliwang balikat ang tinamo ng 51 anyos na lalaking construction worker matapos umanong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bahagi ng barangay Repaak, Cabugao, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon ng PNP, naglalakad pa uwi ang biktima galing sa isang lamay pasado alas 4 ng madaling araw nang mangyari ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang salarin at malaman ang motibo sa insidente. Wala pang pahayag ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Mga kapuso, nananatiling mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa mga susunod na araw, pero posible pa rin ang mga pagulan. Dahil yan sa northeast monsoon o amihan na magdudulot ng mga maulap na panahon na may mga pag-ambon. Umiiral din ang easterlies na pwedeng magdulot ng localized thunderstorms.
Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa Aurora, gayon din sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Cagayan at Isabela. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Habang abala ang marami ngayong holiday season, busy naman ang ilan sa panloloko. Kaya mag-ingat sa ilang holiday scams para wag maging biktima. Una sa listahan, mag-ingat sa mga peking tawag na nagpapakilalang taga-bangko o e-wallet o financial service company na nagsasabing kailangang i-verify ang inyong transaksyon. Tip para makaiwas dito, huwag ibigay ang inyong one-time password at iba pang personal na impormasyon. Ingat din sa mga nagpapadala ng links para i-claim ang inyong reward o refund o reactivation ng account. Kapag kinik nyo yung link, dinadala kayo sa fake website para manakaw ang inyong login details. Ang tip, think before you click, mga kapuso. Maging alisto rin sa mga bogus o peking online seller o buyer. Para makapag-scam ay magsasend sila ng AI-generated screenshots ng payment nila. Ang tip, i-double check ang profile ng inyong katransaksyon. Maigi rin kung sa mga lehitimong website lang mamili. At may mga scammer din na nagpapanggap na kamag-anak o kaibigan, sabay hingi ng pera para sa emergency. Ang tip, i-verify munang maigi sa ibang paraan kung ang inyong kausap ay kamag-anak o kaibigan bago magpadala ng pera. Pinangunahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang isang outreach activity sa Camias High School sa Porac, Pampanga. Katuwang ang fans club niya na Diamantes. Namigay sila ng mga regalo at pagkain sa mga kababayan nating Aita. Nakipag-meet and greet sina Julie Ann roon at game sa picture taking with them. Say ni Julie sa kanyang IG, "With love," ang activity na ito. Warm welcome and smiles naman ang isinukli ng Aita community kina Julie at Diamantes. May bonus pang dance performance para sa kanila. No apprehension policy ipinatutupad ng LTO bilang konsiderasyon sa mga motorista ngayong holiday season. Ang detalye sa report. Nakaalerto ng Land Transportation Office ngayong holiday season. Simula pa noong December 16, ipinapatupad ng LTO ang no apprehension policy. Ibig sabihin, iwas sa panghuhuli o pag-i-issue ng citation ticket ang LTO sa mga minor violation. Kung pwede lang po ay hindi na po tayo pwedeng manghuli kasi nga po baka iba po yung isipin ng ating mga kababayan na ginagawa ng ating mga enforcers. Pero pagdating sa mga major violation gaya ng colorum, hindi raw ito palalampasin ng LTO. Ganon din ang overloading ngayong holiday season na mapanganib sa mga pasahero. May mga itatayong motorist assistance o help desk ang LTO sa mga pangunahing kalsada para matiyak na merong aalalay sa mga motoristang babiyahe sa kanilang probinsya. Mag-ingat po tayo. Isipin po natin na meron pong pamilya naghihintay sa ating pag-uwi. Malaking bagay naman para sa mga motoristang konsiderasyon na ipinapatupad ngayon ng LTO. Pero sa kabila nito, nakahanda naman daw ang mga motoristang babiyahe ngayon. Nakakondisyon na ang mga sakyang gagamitin para maiwasan ang aberya sa kalsada. Safety first, ma'am. Full gear, ganun kumbaga. Okay naman po, ma'am, para... Konsiderasyon? Yes, ma'am. Tsaka iwas, na rin po, ma'am. Huli para sa amin, ma'am. Patuloy ang paalala ng LTO sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at habaan ng pasensya kasabay ng inaasahang pagsikip sa daloy ng trapiko sa mga lansangan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bentahan ng iba't ibang prutas, matumal pa. Pero asahan daw ang malakas na kalakalan habang papalapit ang bagong taon. Sundan sa report ni Jewel Fernandez. Walang pagbabago sa presyo ng mga prutas maliban sa imported na ubas. Sa pamilihang ito sa Urdaneta City, Pangasinan, ang dating presyo nito na 150 pesos per kilo, mabibili na ngayon sa 180 pesos. Matatag din ang presyo ng iba pang bilog na prutas na patok ngayong holiday season. Ang peras nasa 20 pesos per piece ang presyo depende sa laki. 25 pesos ang Fuji apple, 10 pesos ang pongkan, 50 pesos naman ang kiat-kiat na nakalagay sa net, 3 for 100 ang persimmon, at 25 pesos per piece ang lemon. Matumal pa raw ang bentahan ngayon ayon sa ilang negosyante. Baka po pagkatapos pa ng Christmas, baka 28 pa magiging mabili.
Marami pa kasing silang pagkakagastusan yung Christmas siguro, mga Christmas party. Ganun. Asahan daw ang pagtaas sa presyo ng mga bilog na prutas habang papalapit ang bagong taon. Asahan na po yung may pagtaas naman, mga 28 po ng December, pag malapit na po talaga. Maaga nang bumili ng prutas si Rhea upang may mailagay sa hapagkainan sa kanilang Noche Buena. Okay naman po, kaya pa naman po ng bulsa. Para may po tayo sa Pasko, tapos sa bagong taon po. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga pook pasyalan sa Dagupan City, unti-unti nang dinadagsa ng mga turista. Sundan sa report. Perfect weather for the perfect holiday and beach gala, ang maaliwalas na panahon. Si Crisanda Francisco mula New Zealand, sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City na piling mamasyal. Kakauwi lang po kasi namin, balikbayan po, kaya po nag-beach po kami ngayon kasi maganda po yung Tondaligan Beach. Tsaka yung weather po ngayon, ang ganda po. Ngayong holiday break, nagsimula ng dumagsa ang mga beachgoers sa Tondaligan Beach. Unti-unti na dumadami, ma'am. Salamat naman po sa Diyos. Yung mga nakarecover na sa kanila, siyempre kung minsan mag-outing din sila, yun po. Tumaas na rin ang renta sa kada cottage na umaabot ngayon sa 1,500 pesos. Hinigpitan din ng otoridad ang pagbabantay sa mga naliligo sa dagat. 24/7 na nakaantabay ang mahigit 20 personnel ng Dagupan PNP dahil hanggang alas 5 ng hapon lang ang duty ng mga lifeguard sa Tondaligan Beach. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagligo sa dagat pagpatak ng alas 5 ng hapon. At saka kung sakali mang meron mag-overnight na sa mga shed natin, ang shed owner obligadong bantayan yung mga bisita natin o yung mga customer nila. Layo ng otoridad na makamit ang zero drowning incident sa Tondaligan Beach ngayong holiday season. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ang hindi ko makakalimutang ihanda sa Pasko ay Hamon po. Dahil bukod po sa hindi po siya nawawala sa handa sa Pasko po, favorite ko din po. Okay na po yung tinapay po. Okay, bakit? Kasi yun po yung afford po kahit mahirap. Pansit po, kasi favorite po ng bunso ko, tas ako. Kami pong pamilya, pansit po. Buhay! Yan po. Spaghetti! 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 Oh, no! Yun na yung nakagawian ko po. No, opo, nung bata pa po ako. Kahit ko nang handa ba sa kumpleto yung pamilya. Yun yung pinaka-importante talaga, ma'am. Opo. Mga kapuso, 6 na oras na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.